may kalakip na halaga. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kaligtasan po, libreng kaloob ng Diyos. Pero yung pananampalataya, may kalakip na pagtitiis. O faith in God is costly. May sakripisyong kaakibat ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya po, minsan may kaakibat na panganib sa ating buhay. Balikan natin yung sitwasyon ni Rahab. Diba, may dalawang espiya na pumasok ng Jericho para magmanman dahil sasakupin nila yung Jericho. Yung mga espiya na yun tumuloy sa bahay ni Rahab. Hindi para magbisita, kundi yun nga, isang misyon ng military intelligence operation, yung ginawa ng mga espiya. Pag-aaralan nila yung Jericho. Pagkatapos nilang manmanan, lulusubin nila, pababagsakin nila. At nakarating nga yun sa hari ng Jericho, yung balita tungkol sa mga espiya. Sinabi kay Rahab, basahin ulit natin ito, ilabas mo ang mga lalaking dumating sa iyo at pumasok sa iyong bahay. So ito, utos ito, galing mismo sa hari ng Jericho. Hindi lang suggestion, hindi lang ito pakiusap na pakikipag-usap. Utos ito ng pinakamataas na otoridad sa loob ng Jericho. Ang utos, bring out the men. Ilabas mo yung mga lalaking dumating sa iyo. Ano yung ginawa ni Rahab? Sa utos na ito ng pinakamataas na otoridad sa loob ng Jericho. Under siya ng pamamahala ng hari ng Jericho, si Rahab. Pero sinuway niya ang utos ng hari. Sa Joshua chapter 2 verse 6, sabi po, at ikinubli sila. And hidden them, yung mga espiya na hinahanap. Itinago niya sa bubungan. Hindi niya isinuko, hindi niya inilabas. Ang totoo, pwede pa nga si Rahab magwalang bahala. Pwede siyang hindi makialam. Pero kumilos si Rahab at ang pagkilos niya against sa order ng hari ng Jericho. Sabi kasi ilabas pero ikinubli niya. Ano ang maaaring resulta ng pagkilos na ito ni Rahab? Nung panahong ito, kung sakaling hinalughog yung buong bahay ni Rahab at nakita na itinatago pala niya sa bubungan yung mga espiya, na ikinubli pala niya sa bubungan yung mga espiya, ano yung pwedeng mangyari kay Rahab? Maring mawalan siya ng kanyang kabuhayan, posibleng maparusahan, posibleng makulong siya, o kaya mapatay at mapahamak yung kanyang pamilya. Treason yung kaso ni Rahab. Nag-traidor siya, sumuway siya sa utos ng hari. Imagine po ninyo yung pressure na nararamdaman dito ni Rahab. Sumuway, nag-traidor siya sa hari ng Jericho. Yung loyalty niya, wala na sa Jericho. Wala na sa hari ng Jericho. Nasa Diyos na ng Israel. Pero wala pang visible proof si Rahab na nakikita ng tagumpay sa digmaan ng Israel tsaka ng Jericho. Or kung meron man siya nabalitaan sa mga nakaraan, nabalitaan niya pa lang. Dito hindi pa bumabagsak yung Jericho, pero si Rahab lumipat na ng loyalty. Naniwala na si Rahab tungkol sa mga narinig niya sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Kaya nga po, ayon sa Hebreo chapter 11 verse 31, sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi na pahamak na kasama ng mga sumuway, sapagkat payapa niyang tinanggap ng mga espiya. So hindi sinabi ditong sa tapang ni Rahab o kaya sa kabaitan o sa kabutihan ni Rahab, siya ay hindi napahamak. Diba? Ang sinasabi dito, by faith, sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ni Rahab, may kahinatnan. May sakripisyo siyang isinakripisyo. Kasi kung nababasa po ng mga taga-Jericho yung tala na ito ng kasaysayan, sa paningin ng mga kababayan niya sa Jericho, taksil talaga siya, traidor si Rahab. Kaya ang pananampalataya ni Rahab nagdala sa kanya sa panganib bago siya madala sa kaligtasan. Hindi dahil nagbayad siya ng presyo kaya siya po naligtas. Hindi dahil may ginawa siya
na mabuti kaya siya naligtas, kundi naniwala muna siya sa Diyos ng Israel at ang kanyang pananampalataya na patunayang totoo sa pamamagitan ng kanyang ginawa o pagsunod. Muli, ang kaligtasan po kasi libreng kaloob ng Diyos. Pero yung pananampalataya na pinatutunayan ng pagsunod, yung faith po may kahinatnan, may sakripisyong kalakip ang pananampalataya. Kung ilalapat ito sa atin ngayon, hindi ibig sabihin na kapag sumampalataya tayo sa Diyos, ay lagi na lang magaan ang buhay. Ang sino man po na handang harapin yung kahihinatnan, sino man po na handang harapin yung sakripisyong kalakip ng tunay na pananampalataya, ay nagpapakita na yung kanyang faith ay talagang totoo. Yung gawa ng may tunay na pananampalataya, hindi yun yung dahilan ng, yung gawa, hindi po yun yung dahilan ng kaligtasan. Kundi bunga po yung kanyang gawa ng kanyang pananampalataya. Bunga ng tunay na paniniwala. Kung yung ating faith ay buhay, meron yan talagang ebidensya. Kung yung ating faith ay totoo, tunay at buhay, magkakaroon talaga yan ng bunga. May kalakip na halaga.